dito pumapasok ang korupsyon sa distribution po ng mga rice seeds and even sa tinatawag na abono o fertilizer. Ang taga LGU, pasintabi, wala akong ituturong pangalan, si mayor, si chairman, ililista nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay kahit na wala namang sakahan para magkaroon ng allocation. Si chairman, ililista ang pangalan niya para magkaroon siya ng allocation, and of course, dahil wala naman siyang farmland, ibibenta niya. Pinagkakitaan niya. Makatapos mabenta, bibili ng gin. From the great province of Isabela and Davao, Senator Raffy Tulfo is seeking the floor to deliver his privileged speech. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Raffy Tulfo is recognized to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Today, I come before this body as a son of Isabela and as a Filipino. Isabela is widely known as the rice bowl of the North. Its land area of about 1 million hectares is mostly dedicated to the production of our country's food staple, rice. Napakahalaga po sa ating mga Pilipino ang bigas. Sa katunayan, noong mga bata pa po tayo, sinasabihan tayo ng ating mga magulang na ubusin ang kanin dahil bawat butil na natira ay isang araw daw sa purgatorio. That's how much we value rice. And that is why I stand here before you. The future of our rice farming industry is in danger. And our farmers are losing up to 54 billion pesos because of existing policies. There are even reports from some farmers' groups of farmers' deaths, allegedly linked to low palay prices. The clamor for the review of the rice tariffication law is more than just ripe. Malapit na pong mabulok. As of last week, Malacanang and the Department of Agriculture are pushing Congress to revisit the rice tariffication law, or RTL, and give more regulatory functions to the National Food Authority. But before we delve into the review of the RTL, let us go back to the why of the RTL. The rice tariffication law enacted in 2019 was a significant step toward liberalizing the rice industry in the Philippines. It aimed to stabilize rice prices and ensure food security by allowing the unrestricted importation of rice subject to tariffs. The RTL opened the floodgates to largely unregulated rice imports by private traders and stripped the NFA or its regulatory functions and confined its role to maintaining a buffer stock sourced from local palay. But of course, the RTL did not forget our local farmers because the tariffs collected from the imported rice were directed to what we call the Rice Competitive Enhancement Fund, or RCEF, designed to help farmers modernize through mechanization, input subsidies, and financial assistance. In December 2024, the RTL was amended to extend RCEF funding until 2031 and triple its budget to 30 billion pesos. However, while the amendment authorized the DA to import rice in cases of food security emergency, it did not reinstate the NFA's full mandate to manage and stabilize the domestic rice market. So much work has been put into the enactment of the RTL. And while it had good intentions and ideas, something clearly went wrong along the way. Did our prices go down since its enactment? The answer is, hindi po. The promise of lower rice prices to consumers has not been fully realized. While there have been periods of lower prices, of course, the overall impact on consumer prices has been mixed. Wholesale prices of rice types also showed significant increases in 2024.
with regular milled rice experiencing the highest growth rate at 28.95%, rising from 36.48 pesos per kilogram in 2023 to 47.04 kilogram in 2024. Did our farmers' productivity improve? That's the big question. If titignan po ang overall performance, halos wala pong nagbago. The influx of imported rice has led to a significant drop in the farm gate prices to locally produced rice. Our farmers who rely on rice farming for their livelihood are struggling to compete with the cheaper imported rice. This has resulted in reduced income for our farmers and has threatened their ability to sustain their farming operations. Kaya naman po, imbis na dumami ang local production, tumaas lang po ang importation natin. In fact, Philippine rice imports are projected to hit a record high of 5.5 million metric tons in 2026, exceeding the highest rice import volume of 4.8 million metric tons recorded in 2024. This will maintain the country's ranking as the world's biggest rice importer of this household staple. It is sad to see us in this situation when we once thrived in our own rice fields, even exporting to other nations many, many years ago. This is based on the estimate of the U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. We must review the wisdom behind the lifting of the quantitative restriction on rice imports. Because without the NFA's involvement in rice procurement, traders face no real competition, enabling them to drive down farm gate prices and control market rates. Mr. President, after more than 5 years, our rice farmers by now should have felt the effects of the RCEP. Pero wala. Umaalma pa rin po ang ating mga pobreng mga magsasaka. Isa po sa paulit-ulit na nakakarating sa akin ay ang problema sa pamimigay ng rice seeds. Ang pagtakda ng RTL na dapat ay inbred rice seed lamang ang pwedeng i-distribute ay nagiging problema dahil nalilimita ang pagbigay ng ibang mas mahusay na rice seeds tulad ng hybrid rice seeds. Ang hybrid rice seeds ay mas ginagamit sa ibang bansa dahil ang production quality and quantity ay mas mahusay at mas marami. Totoo, may mga lugar tulad ng mga di maayos ang irrigation na mas mainam ang inbred seeds. Pero dapat pwede rin makapag-distribute ng hybrid gamit ang RCEP. Ulitin ko po, dahil po sa RTL, inbred lamang po ang pwedeng ipamigay at hindi po pwede ang hybrid. Ang nangyari kasi, Mr. President, kapag hindi maganda ang nabibigay na seeds, ano pong ginagawa ng mga farmer? Hindi nila gusto yung inbred seeds na binibigay sa kanila. Ibinebenta po nila ito at yung kinita nila sa pagbebenta, ibinibili nila ng hybrid seeds. It doesn't make sense. Bakit nagkaganon, Mr. President? Isa pang problema nila yung timing ng mga distribution. Dahil dumadaan pa sa napakaraming layers ang pagbili ng mga seeds at fertilizers, hindi ito napapamigay sa tamang panahon ng planting season para umabot sa harvesting season. Nasasayang ang RCEP budget na 3 billion pesos para sa seeds kada taon. Kaya naman, mas ginugusto na lang ng ating mga farmers ang cash allotment para sila na mismo ang bibili ng kanilang mga seeds at fertilizer. Kasi mas alam nila kung ano ang dapat na itanim sa kanilang mga sakahan. Kailangan natin malaman kung may paraan ba para maayos itong problema sa kabagalan ng procurement at pag-distribute ng mga seeds at farm mechanization support. Madugtong ko lang din, Mr. President, dito pumapasok ang korupsyon sa distribution po
ng mga rice seeds and even sa tinatawag na abono o fertilizer. Ang taga LGU, pasintabi, wala akong ituturong pangalan, si mayor o si chairman, ililista nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay kahit na wala namang sakahan para magkaroon ng allocation. Si chairman, ililista ang pangalan niya para magkaroon siya ng allocation, and of course, dahil wala naman siyang farmland, ibibenta niya. Pinagkakitaan niya. Makatapos mabenta, bibili ng gin. According to people from the Department of Agriculture, napopolitika po ito sa mga Municipal Agriculture Office kung saan si Mayor ang nagdidikta kung sino ang nasasama sa listahan. May mga lehitimong farmers na di nasasama at may mga nasasama naman na hindi tunay na rice farmers. Dapat, Mr. President, it's high time na matigil na po ito. Sa ngayon, meron namang mekanismo ang DA para dumiretso sa kanilang regional office para makapagrehistro sa RSBA. Baka dapat tanggalin na sa mga mayor ang kapangyarihan na magrehistro ng RSBSA. We also have to ensure that there are physical verification of applicants to the RSBSA para siguraduhin na tunay na nagsasaka sila sa kanilang mga lugar. Dapat dinlinisin ito kung may mga dumodoble na registration. Ayon sa ilang reports na nakakarating sa amin, ang ilan ay pinarerenta ang lupa nila at ang tenant ay nakaregister muli sa RSBSA, kaya lumalabas na dalawa ang nakaregister para sa isang lupain. At paano kung naibenta na o namatay ang farmer na may-ari ng lupa? May paraan ba para malaman kung dapat natanggalin sa registry? The DA must have access to other government data from the DSWD or PSA so that it is easier for them to verify and clean their list. At ang huling hinaing ko po sa aking ng mga farmers ay ang kakulangan ng dryer facility para sa mga palay. Ito po ang paulit-ulit na hiling ng mga farmers po sa akin. Nung umuwi ako kamakailan lang sa Isabela, nagtutuyo pa rin po o nagbibilid pa rin po ang mga magsasaka sa kahabaan ng highway. Anong nangyari sa RCEP budget every single year na billions and billions of pesos at kasama po dapat doon ang pag-subsidize sa dryer? At bakit marami pa rin po mga farmers na pinatutuyo o binibilad ang kanilang palay sa mga kalsada, sa mga highway? At ano pong nangyari sa mga trading provided ng RCEP sa pamamagitan ng mga farm schools? We have 10% of RCEP for training or about 1 billion pesos. 1 billion pesos. But at present, there are reports that Filipino farmers are a dying breed. Young farmers do not see farming as a way to sustain their families. Umaayaw na po ang mga next generation farmers. What has this training done for these young farmers? In response to these challenges, farmer groups have proposed several solutions. They advocate for the establishment of a rice price stabilization fund to support support farmers during periods of low prices. They also call for the implementation of stricter import regulations and quality control measures to ensure that imported rice meets the same standards as locally produced rice. Additionally, they emphasize the need for increased investment in agricultural infrastructure, research and development to enhance the productivity and competitiveness of local rice farmers. On the other hand, President Bongbong Marcos to the Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel has been calling for stronger regulatory powers to the NFA so that it can intervene in the market by releasing and selling rice stocks to the public. But we have to put safeguards so that the decision makers will not abuse their authority in favor of a few sectors. Finally,
we need transparency and participation of all the sectors in decision-making process. To support this policy shift, House Speaker Martin Romualdez has filed House Bill Number 1, or the RISE Act. The bill aims to restore the National Food Authority's regulatory powers, authorize the DA to restrict imports, particularly during harvest season, and allow the government to set a floor price for palay. And there are several resolutions in the Senate seeking the review of the RTL, including those filed by Senator Erwin Tulfo and Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee Chair Senator Francis Pangilinan. Mr. President, politics aside, everyone has good intentions for our dear rice farmers and our rice farming industry. I hope that we can all work together in championing the welfare and livelihood of our farmers. As representatives, we are supposed to make policies for the people, and let us get out of our bubble and put ourselves in this situation. In conclusion, it is clear that revisions are necessary to address its shortcomings. We must strike a balance between liberalizing the rice market and protecting the interests of our local farmers. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, first to interpolate is the distinguished gentleman from Pampanga, our Senate Chairperson of the Committee on Agriculture, Senator Kiko Pangilinan. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. May we know if the good senator from Isabela is willing to yield to a few questions? Yes, Mr. President, by all means. Thank you, Mr. President. Firstly, allow me to commend Senator Raffy Tulfo for his timely, privileged speech on the matter of the rice tariffication measure and its direct impact on our farmers. Indeed, nasa krisis ang ating mga rice farmers, ang ating mga magsasaka. Ang daing, gumagastos sila ng hanggang 17 pesos production cost ng palay, pero binebenta na lamang nila ng 5 piso kada kilo. Kapag ganyan kasi ang sistema, lugi, ay hindi na tinamaan pa ng bagyo, ay hindi na naman sila magtatanim dahil baon sa utang. Ipapalipas muna nila ang susunod na pagtatanim habang maghahanap ng paraan para mailikom ang pondo para makapagtanim muli. Dahil dito, this representation actually filed Senate Resolution Number 10, which is directing the Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform to conduct an inquiry in aid of legislation on restoring the regulatory and market intervention powers of the NFA and amending Republic Act 11203, or the Rice Tariffication Law, to lower rice prices and ensure food security. Nung bumalik po ba si Senator Raffy Tulfo sa Isabela, I understand, nabanggit niyo sa privilege speech niyo. Yes, Mr. President. At nakausap niyo ang ilang mga farmers natin doon. That's true, Mr. President. Isabela is, I think, if I'm not mistaken, the second number 2 producer of rice after Nueva Ecija. After Nueva Ecija, that's Yes. correct. So talagang, and number 1 sa corn, that is correct. And that's why it is really affected directly by this lowering of the food, of the rice, the prices of palay, at itong rice tariffication measure na ito. Nabanggit ba po nila sa Isabela kung gaano ka-epektibo o nararamdaman itong mechanization na sinasabi nila na dala dapat ng rice tariffication measure?
Thank you for that question, Mr. President. Yeah, some of them told me na medyo. They used the word medyo. And ilan sa kanila nagsasabing hindi. As a matter of fact, like I mentioned earlier, the last time I was there in Isabela, alam ba, yung dryer, kasama po yan sa RCEF, budget by the billions, if I'm not mistaken, like 3 billions or something a year. Saan po napupunta yun? Hanggang ngayon, yung mga farmers doon, nagbibilad ng kanilang palay sa kahabaan ng highway at delikado po yun. Marami sa kanila, didiscuss sa sagasaan. At yung mga palay nila, kapag nasa sagasaan masakyan, nadudurog. So, ibig sabihin, nabanggit din nila yung kakulangan ng post-harvest facilities. Post-harvest tulad facilities. ng dryer, ng warehousing para hindi na ilalagay sa mga kalye ang kanilang mga palay. Correct, Mr. President. And to think na it's been since 2019 natin umpisan yung implementation ng RCEF, if I'm not mistaken, 2025 na ngayon for the past 5 years, sana punta, kung bibilahin mo yun, sana punta yung budget para sa mechanization. Sana punta yung para sa mga dryer, for example. So parang kulang na kulang, Mr. President. At maganda siguro, would you agree, na magkaroon ng audit nasaan napunta itong budget at pondo na bilyon-bilyon mula pa nung nag-umpisa yung pag-implementa ng rice tariffication measure. Tama-tama, Mr. President. You being the chairman sa agriculture, I'm sure kayang-kaya mo yung busisiin, ibulgar, lahat ng mga nangyaring katiwalaan dyan sa DA, Mr. President. Sa inyong pagtatanong sa mga magsasaka natin sa Isabela, nabanggit ba sa iyo na merong ding mga insidente na yung mga equipment na pinabibigay o pinamumudmod o dinidistribute ng DA ay hindi angkop dun sa mga pangangailangan nila in terms of yung equipment? Meron bang mga ganung mga report Meron, kayong natanggap? Mr. President. Meron mga nagsasabi sa akin na yung mga equipment na binibigay sa kanila hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan, doon sa kanilang sakahan. So, ang nangyari, nagrenta sila, nag-uupa sila, nangungutang sila sa mga traders. So, yung mga traders nagpapautang sa kanila and then pagdating sa harvest season, yun, marami ng bawas, yung bawas ng kanilang input plus yung bawas doon sa inutang nila doon sa kanilang mga kaibigan na traders. Nabanggit ba din? Pagdating sa harvest, doon sila sinisingil. May nabanggit ba sila na itong ilang mga equipment na hindi angkop ay gawa sa China? Yan, Mr. President. Philmec na ngayon, ang RCEP. Yan, Mr. President, hindi, wala sila nabanggit Wala. tungkol Oo. sa China. Gawa na ba siya? Oo, dahil ako naman galing lang na Nueva Ecija nung nakaraang linggo. At meron pang natitira siguro na dinidistribute yung DA na hindi angkop dun sa sakahan Hindi ng palay. RCEP yun, sa regular rice program yun. Hiwala yan dalawang pondo yan. May rice program na regular, tapos may RCEP. Pero if I may add, Mr. President, pwede niyo pong imbestigahan to, Mr. President, Your Honor, and I'll be there doon sa gagawin mo hearing. Yung palaging sinasabi sa akin ng mga farmers doon na nakausap ko, yung binibigay sa kanilang seeds, hindi po angkop doon sa, kasi inbred lang talagang allowed Yes. dahil sa RTL, hindi pwedeng hybrid, inbred lang binibigay. So, ang ginagawa nila, hindi naman nila kailangan yung inbred, mas gusto nilang hybrid, binibenta nila yung inbred seeds na binibigay sa kanila. And pag nabenta, yung napagbenta noon, yun po yung binibili ng hybrid. At isa pa, kadalasan, kung meron man nagbigay, kung halimbawa, okay sa kanilang inbred, itatanim nila yon. Kaya lang late na po, Mr. President, Your Honor, pag binibigay sa kanila, tapos na yung planting season, papunta ng harvest. So ano nangyayari? Yung po ay binibenta nila para maging animal feeds. At ganoon din siguro ang Pati abono, Mr. President. ang mga seedlings, ang mga abono delayed. Delayed. In some cases, delayed. Meron naman kuminsan nasa timing, nasa tamang panahon. Pero more often than not, delayed po ang pagbibigay ng seeds and then ng abono. Napansin nyo ba, Ginoong Senador, na yung mga edad ng kausap nyong mga farmer sa Isabela? Matatanda na po sila, Mr. President. Wala na po akong nakakausap ng mga batang farmers kasi dying breed na talaga sila. Totoo yan. Kasi itong mga young farm, yung mga anak ng mga farmers, they would
opt to become an OFW than continue to till the farmland of their parents dahil nakikita nila na wala masyadong suporta o kulang kung meron man ating gobyerno at sa halip na sila susuportahan, mas sinusuportahan pa yung mga rice na imported na galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Ginoong Pangulo, pag ikaw ba baon sa utang dahil sa pagsasaka, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng kalamidad, ng peste, babad sa utang sa mga trader, kayo ba mag-iisip pang magsaka pag ganun ang sitwasyon? Mr. President, Your Honor, susurrender na ako. Kaya nga po, doon sa gagawin ko amendment, ipupush ko na tataasan po yung crop insurance. Yes. Na kapag binagyo yung isang farmer, bigyan siya ng sapat na amount na para mapalitan yung pong nawala sa kanya mga pananim. Sa usapin ng crop insurance, may nabalita ba kayo na matapos ang tamaan ng bagyo, aabot ng hanggang 10 buwan bago matanggap yung danyos perjuicios, yung calamity relief fund at yung crop insurance? Meron ba kayong narinig na gano'n? Natatanggap naman daw nila, Mr. President, pero you're really right, you hit it in the nail, na pag matanggap nila medyo natatagalan. Gano'n man talaga sa ating gobyerno, may kabagalan. Hindi ba't ang prinsipyo sa likod ng crop insurance ay pag tinamaan ka o calamity relief, pag tinamaan ka, meron ka dapat crop insurance para makapagtanim ka ulit. Correct, Mr. President. Dahil food security yan. Pag hindi ka nakapagtanim ulit, madedelay ang iyong harvest, madedelay ang iyong benta ng iyong palay, madedelay ang pagpasok ng iyong kikitain. Kaya dapat agad-agad, hindi po ba? And dapat din po, Mr. President, isa-suggest ko rin, kaya babaguhin dapat yung RTL para alisin na doon yung provision na inbred seeds lamang ang pwede ipamigay as subsidy, kundi dapat pati isama na doon yung hybrid. Kasi ang hybrid, Mr. President, Your Honor, mas matibay daw yon pagdating sa mga bagyo. Wag na malakas na bagyo, it can withstand winds up to certain kilometers per hour kumpara sa inbred na madaling matumba raw ayon doon sa mga farmers na nakausap ko. Kaya dapat talagang baguhin yan. Dapat payagan na rin ang pag-distribution ng mga hybrid seeds. So, in other words, itong usapin ng hybrid seeds, larangan po yan ng support services, ng additional support para sa pagpapaakyat o pagpapataas ng kapasidad ng productivity ng ating mga magsasaka. At nabanggit nga kanina, wala na siyang nakilalang batang mga magsasaka, farmers, mga matatanda na. Ang average age of our farmers actually is 58 years old, 57 years old. Ang average na kinikita ay sa farming ay mga kulang-kulang 7,000 a month. Sa ganong klaseng larangan, wala nang gugusto sa susunod na henerasyon ng ating mga magsasaka. If I may add also, Mr. President, buti na bring up mo yan, yung topic na yan. Wala nang gusto ng mga young generation magsasaka na yung relatives na mga magsasaka o yung mga anak. Ito lang po pinagtataka ko, we have 3,000 farm schools nationwide na pinondohan po ito ng gobyerno. Ang tanong, saan napunta yung mga graduates nito? And tanong din, since we have this much farm school, sana tumaas ng productivity natin. Dahil yung natutunan nila doon sa farm school, gagamitin nila doon sa pagsasaka, o hindi man sila at least ng parents nila o sila mismo. Pero wala nasa plateau pa rin yung production ng ating rice, Mr. President. Ang isa pang marahil na patakaran, if you will agree with me, na dapat maimplementa sa ating hanay ng sektor ng agrikultura, ay yung patakaran na ma-establish yung income, increase in income ng ating mga magsasaka bilang benchmark. Ibig sabihin, kung meron silang intervention ng mechanization, kung meron silang intervention na hybrid seedlings, kung meron silang intervention ng pataba, intervention ng pestisido at iba pang suporta, ang mga drying facility, hindi ba dapat lahat ng intervention na yon ay merong benchmark? Gaano tataas
ang kikitain ng mga magsasaka pagkatapos ng lahat ng intervention na ito? Madadagdagan ba o hindi? Kung properly implemented, napakaganda yung suggestion, Mr. President, Your Honor. Of course, definitely, absolutely, without a doubt, 100%, I will say madadagdagan po yan. Kung properly implemented yung distribution subsidy. Sa ngayon kasi, it is not. So therefore, nawawalan ng gana to. Sinabi mo, yung ibang mga farmers, hindi na nagsasaka, sumusurrender na lang sila. Yes. I say this because, Mr. President, in my visits to other countries and their interviews and courtesy calls and discussions with their ministers of agriculture, Vietnam, Thailand, China, basic sa kanilang policy kasi is benchmarking incomes. Halimbawa, sa China, nung kausap natin yung mga Ministry of Agriculture doon several years ago, sabi nila, in 1979, ang income ng aming farmers ay 160 yuan. Okay. Today, sabi nila, this was about 7-8 years ago, it's about almost 6,000 yuan. Ibig sabihin, ganun na lang kalaki yung umangat yung kita ng mga rice farmers ng China. Ganun din sa Vietnam. Sinabi ng Minister of Vietnam when we had a chance to speak to them a few years ago, yung benchmarking nila, ang kinikita ng per capita ng aming farmers ay $500 at aabot na ito ng $900 by the end of 5 years. And by the end of 10 years, ang target namin dapat $1,500 per capita na ang farmer ng Vietnam. Ganun din ang Thailand. In other words, lahat sila bine-benchmark ang kanilang intervention sa dagdag na napupunta na pera sa bulsa. So that these are communist countries, but they require the increase in incomes as a benchmark para mananatiling nagsasaka ang mga farmers nila. Sa atin, would you agree? Dapat din, yung bilyon na pinasok ng gobyerno, magkano tataas ang kita ng magsasaka over a period of say 5, 7 to 10 years? Would you agree that should be part of the benchmarking ng ating intervention sa agriculture? I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. That is a very good suggestion. Yeah, unfortunately, correct me if I'm wrong, wala pong benchmarking ang ating gobyerno para sa income ng mga farmers like you mentioned. But if I may add, Mr. President, kasama din dapat sa intervention yung bang irrigation. Yan isa sa mga problema din natin mga farmers, hindi nakakarating yung patubig sa kanilang mga sakahan. Bakit? Napakakurap po ng National Irrigation Administration. In fact, during the last budget hearing, kinol ko attention itong mga taga-NIA dahil sirang-sira na yung mga irrigation, hindi gumagana, naniningil pa sila para sa maintenance at dami pa pong mga bulok ng mga irrigation facilities na hindi gumagana and yet pinondohan by the billions at naniningil pa sila for maintenance and sa next budget hearing, ibubulgar ko ulit yan, Mr. President. But you are right, kailan talaga ng intervention ng ating gobyerno at magkaroon dapat ng benchmarking na sa gayong gaganahan yung ating mga farmers, yung mga kabataan, yung mga anak ng mga farmers na ipagpatuloy yung pagsasaka ng farmland ng kanilang mga magulang. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Siguro bilang huling punto na lamang, nakausap natin ang tatlong magsasaka sa San Simon, Pampanga. Si Tatang Neg, si Tatang Mameng, na sumakabalang buhay na, si Tatang Mameng, and then si Tatang Fileng. Tatang Fileng, when I spoke to him, was 78 years old. Tatang Mameng was 84 years old. And Tatang Neg was 88 years old. And nag-umpisa sila mag-farming, 15, 16 years old, 20 years old. At nung tinanong ko sa kanila, ilang taon na silang nagsasaka? Yung tatlo, nung sinuma ko, ang kanilang ilang taon na silang nagsasaka, 186 years. 186 years. Subalit, nagsasaka pa rin. Sa edad ng 88 at baon sa utang. At yung dati nilang sakahan na 5 hektarya, wala na lang 1 hektarya. So, ang tanong ko nga, sila ang nagpakain sa atin ng 186 years.
pinakain ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan, at ano ang isinukli ng lipunan. After feeding us for 186 years, what did society in return give them for the sacrifice? So anong klaseng lipunan ang sasabihing katanggap-tanggap ito? Kaya ito ang dahilan kung bakit nais nating imbestigahan ang issue na ito at magawan ng paraan. And I share again, and I commend Senator Tulfo for his privileged speech, and I share his sentiment about the need to look into the rice tariffication measure, because our farmers have been unjustly denied the support and the recognition of a society who has been fed by them. And makakaasa kayo na we will look into this and find solutions and recommend solutions. Your Committee on Agriculture will actively pursue the issue of the rice tariffication measure and how we will address the challenges of reforming or amending or revising it so that we can address the gaps. Thank you, Mr. President, Your Honor, and I'm very happy at kayo po ang Committee Chair ng Agriculture, and I know na marami po kayong magagawa dyan, marami kayong magagawang pagbabago para matulungan, ma-address yung problema ng ating mga kawawang farmers, and I will fully support you at 101% sa lahat ng mga hearings mo. Maasahan niyo po na nandun ako para suportahan kayo. Thank you, Mr. President, Your Honor. Maraming salamat, Mr. President, Majority Leader, and of course to the distinguished gentleman from Isabela.